Movie Recap Tagalog here. Si Jae-hee ay isang arkitekto. Ang ama niyang si Jung-woo ay nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya, ngunit matagal na silang may alitan. Pagpasok niya sa universidad, namuhay si Jae-hee ng mag-isa at hindi tumanggap ng suporta mula sa ama. Ngayon, gwapo siya, matalino at mahusay sa trabaho bilang arkitekto. Unang beses niyang nakilala si Chae-won sa isang lugar ng pagkukumpuni ng bahay. What's up guys? Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Homemade Love Story. Ipinalabas ito noong 2020. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Sa isang gabing mabagyo, isang babae ang hysterical na niyakap ang kanyang bagong silang na sanggol habang tumatakas sa matimyas na kadiliman. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa magulo at makasalanang nakaraan. 20 taon ang lumipas. Ang sanggol na si Son Jung ang karga-karga noon ay lumaki at naging isang maganda at matatag na dalagang nagngangalang Chae-won. Sa puntong ito, hindi na kayang itago ni Son Jung ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang anak. Nang marinig ni Chae-won ang ibinunyag ng kanyang adoptive mother tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang tunay na ina, hindi niya napigilan ang pagkabigla at matinding damdamin. Hindi kailanman nangahas mangarap si Chae-won na isa pala siyang mayamang tagapagmana. Sinabi ni Son Jung na si Chae-won ang biolohikal na anak ni Jung-won, ang chairman ng isang kilalang fashion conglomerate. Mahigit 20 taon nang gustong sabihin ni Son Jung ang katotohanan pero hindi niya nagawa. Natatakot siyang mapilitan siyang iwan ang batang minahal niya nang higit pa sa sarili niyang buhay. Kaya ibinuhos na lamang ni Son Jung ang lahat ng pagmamahal niya sa pag-aruga kay Chae-won. Umaasa siyang mababawi ng kanyang debosyon ang pagkakasalang bumabagabag sa kanyang puso. Ngunit nakialam ang tadhana at hindi sinasadyay napunta si Chae-won sa pagtatrabaho sa kumpanya ng mismong tunay niyang ina. Nang masaksihan ni Son Jung ang pagiging malapit ng kanyang anak kay Jung-won, napagtanto niyang hindi na maitatago ang lihim na ito magpakailanman. Si Chae-won naman ay nagkamali ng akala na malupit siyang iniwan ng kanyang biolohikal na ina, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ng chairman upang alamin ang buong katotohanan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Son Jung na pigilan siya, hindi niya nabago ang pasya ni Chae-won. Kaya nagpasya si Son Jung na samahan siya. Ngunit nang tumayo si Chae-won sa harap ng tarangkahan ng pamilya ng chairman, nanlambot ang kanyang mga hakbang. Lumapit si Son Jung upang pindutin ang doorbell, ngunit biglang rumagasa ang masasakit na alaala ng nakaraan. Sunod-sunod na sumagi sa isip ni Son Jung ang lahat ng larawan ni Chae-won. Nadurog ang puso niya sa mga yon. Matapos mag-atubili sandali, nanginig siya at huminga ng malalim. Nagpasya siyang harapin ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa sandaling yon, biglang sumugod si Chae-won mula sa likuran. Hinawakan ni Chae-won ang kamay ng kanyang adoptive mother at hinila siyang palayo. Tumakbo silang dalawa hanggang sa mapagod. Bumagsak sila sa isang tabong sulok sa gilid ng kalsada. Doon lamang napansin ni Son Jung na sa sobrang pagmamadali ni Chae-won, nakalimutan nitong magsuot ng medyas. Mabilis na hinubad ni Son Jung ang sarili niyang maiinit na medyas at isinuot sa mga paa ng kanyang anak. Tiningnan ni Chae-won ang kanyang adoptive mother na laging nagsasakripisyo para sa kanya at hindi na niya napigilan ang pagluha. Naramdaman ni Chae-won ang magkahalong pagmamahal sa kanyang ina at puot sa sarili niyang kalagayan. Kahit magdamag siyang gising at nag-isip, kailangan pa rin niyang bumangon ng maaga kinabukasan para pumasok sa trabaho. Sa daan, nagkataon namang nakasalubong niya ang babaeng chairman. Masayang bumaba si Jung-won mula sa kotse at inalok si Chae-won na maglakad silang magkasama sandali. Pero sa pagkakataong ito, wala na sa tingin ni Chae-won kay Jung-won ang paghanga na dati niyang nadarama. Hindi matanggap ni Chae-won na si Jung-won ang walang pusong ina na iniwan ang sarili niyang anak. Ito ang unang pagkakataon na malamig na tinanggihan ni Chae-won ang pag-aalala ni Jung-won. Labis itong ikinagulat ni Jung-won. Ngunit habang iniinspeksyon ni Jung-won ang tindahan, muli niyang nakaharap si Chae-won. Hindi talaga maintindihan ni Jung-won kung bakit palagi niyang gustong mapalapit kay Chae-won. Kahit nagtatrabaho si Chae-won, bigla pa rin siyang inaya ni Jung-won na maglakad-lakad, isinasantabi ang mga dapat niyang gawin. Bagamat galit na galit si Chae-won sa kanyang ina, nang makita niya ang lungkot at pag-iisa sa mukha nito, parang may kirot pa rin siyang naramdaman sa dibdib. Sinabi ni Jung-won na gusto niyang dalhin si Chae-won sa isang espesyal na lugar, isang puntod sa memorial. Ipapakilala raw niya si Chae-won sa kanyang yumaong anak na babae. Napaatras si Chae-won sa takot. Buhay na buhay siya, pero dinala siya ng tunay niyang ina para dalawin ang sarili niyang puntod. Tinrato siya nito na parabang wala na siya. Sa bigat ng sakit at kahihiyan na hindi niya mapigilan, tumakbo si Chae-won palabas at humagulgol. Nang kumalma siya, tinanong ni Chae-won si Jung-won kung ano ang nangyari sa anak nito. Inakala ni Jung-won na natakot lang si Chae-won, kaya dali-dali siyang humingi ng paumanhin. Pagkatapos, ikinuwento niya ang masakit na alaala na higit 20 taon nang nakabaon. Ayon kay Jung-won, dinukot ang anak niya noong napakabata pa nito. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, wala pa ring balita tungkol sa bata. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Chae-won at napaisip kung ang umampon sa kanya ang siyang dumukot sa kanya. Sa gitna ng matinding pagkalito at panghihina, nakatanggap si Chae-won ng tawag mula kay Jae-hee. Mahina niyang hiniling kay Jae-hee na sunduin siya. Nang makita ni Jae-hee ang lungkot ng kasintahan niya at ang namamagang mga mata nito, hindi na siya nagtanong kung bakit. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Chae-won, saka mahigpit itong niyakap. Hinayaan ni Jae-hee na umiyak si Chae-won at ilabas ang lahat ng matagal ng kinikimkim. Naging sandigan siya ni Chae-won. Kasabay nito, nagpasya si Son Jung na sabihin kay Jung-won ang buong katotohanan. Ayaw niyang magpatuloy ang anak niya sa pagdurusa at maling akala. Hindi kailanman naisip ni Jung-won na si Chae-won pala ang anak na inaakala niyang nawala. At mas nakapanghihilakbot pa, ang taong pinagkatiwalaan ni Jung-won na pag-iwanan ng kanyang anak ay napagbintangang kidnapper.
Nang paumpisa na sanang ipaliwanag ni Son Jung ang lahat ng malinaw, biglang nag-alboruto si Jungwon at inakusahan si Son Jung na niloko siya sa loob ng maraming taon. Sumugod si Jungwon at sinunggaban ang kwelyo ni Son Jung. Noong sandaling iyon, dumating si Chaewon at nasaksihan ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Jungwon palayo para protektahan ang kanyang adoptive mother. Ang tingin ni Chaewon sa kanyang tunay na ina ay puno ng paglayo at pagsumbat. Nang makita ni Jungwon ang malamig na titig ng sarili niyang anak, labis siyang nawalan ng loob at nahimatay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, inihayag ni Chaewon na magre-resign na siya sa trabaho. Tiniyak ni Chaewon kay Son Jung na sa buhay na ito, iisa lang ang nanay niya, si Son Jung, at si Jungwon ay ang kanyang biyolohikal na ina. Pero dahil iniwan siya nito, magpapanggap si Chaewon na hindi niya ito kailanman nakilala. Nakita ni Son Jung na lalo pang lumalalim ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng anak niya at ng tunay nitong ina, at iyon ay labis na masakit para sa kanya. Ngunit hindi kayang ibunyag ni Son Jung ang malupit na katotohanan ng nakaraan. Dahil kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako, ibinaon niya ng malalim ang kanyang sama ng loob. Pagkagising ni Jungwon na puno ng mga tanong sa isip, nagtungo siya sa bahay ni Son Jung upang kumprontahin ito. Gusto ni Jungwon malaman kung ano talaga ang nangyari. Noong mga nakaraang taon, kinumpirma mismo ng ina ni Jungwon na patay na raw ang anak niya. Ang totoo, ginamit ng dati niyang asawa ang dahilan na dumarana si Jungwon ng postpartum depression para ipaubaya ang kanilang anak sa pag-aalaga ni Son Jung. Nang maglaon, ang ina ni Jungwon, na gustong mailayo ang anak sa kakilakilabot nitong asawa, palihim na nakiusap kay Son Jung na siya na ang magpalaki kay Chaewon. Pagkatapos, nagsinungaling siya kay Jungwon at sinabi niyang pumanaw na ang anak nito. Malinaw ang katotohanan, pero hindi iyon maisiwalat ni Son Jung dahil nangako siyang itatago ito mula sa ina ni Jungwon. Dahil sa pananahimik ni Son Jung, inakala ni Jungwon na nagkukunwari lang ito at niloloko siya para pagkakitaan. Nang marinig ni Chaewon na iniinsulto ang adoptive mother at tinatawag na mukhang pera, agad niya itong ipinagtanggol. Iginiit ni Chaewon na ang nanay niya ang pinakamabait na tao sa mundo at hinding-hindi manlilinlang ng kahit sino para sa pera. Nagmungkahi si Jungwon ng DNA test para mapatunayan ang relasyon nila. Ngunit dahil galit na galit si Chaewon sa naging asal ng lola niya, mariin niya itong tinanggihan. Nang gabing iyon, nakatanggap si Son Jung ng tawag mula sa ibang bansa. Ang matandang babae sa kabilang linya ay ang lola ni Chaewon. Galit nitong tinanong kung bakit, pagkatapos ng maraming taon, ibinunyag pa rin ni Son Jung ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Son Jung na ginawa niya yon hindi lang para kay Jungwon, kundi dahil ayaw rin niyang magdusa si Chaewon. Hindi maatim ni Son Jung kung ano ang mangyayari sa anak niya kapag nalaman nitong iniwan siya ng sarili niyang ama at lola. Nakiusap si Son Jung sa ina ni Jungwon na kung may natitira pa itong pagmamahal sa apo niya, panatilihin na lang nila ang lihim na ito magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Son Jung ang resulta ng pagsusuri sa opisina ni Jungwon. Pinatunayan ng resulta na si Chaewon nga ang biyolohikal na anak ni Jungwon. Ngunit malamig na tumanggi si Chaewon na kilalanin ang tunay niyang ina. Napahagulgol si Son Jung nang makita niyang si Chaewon ay gusto lamang makasama ang inang nagsumikap at nagpakahirap para palakihin siya. Wala ring interes si Chaewon sa mayamang biyolohikal niyang ina. Pagkalabas ni Chaewon mula sa restaurant na yon, hinarang siya ni Shoae, ang adoptive daughter ni Jungwon. Nang marinig ni Shoae na nais bawiin ng kanyang ina ang tunay nitong anak, natakot siyang mawala ang lahat. Kaya malakas niyang binalaan si Chaewon na huwag man lang mangarap na lumipat sa bahay nila. Ipinahayag ni Shoae na hindi niya hahayaang may sinumang umagaw sa kanyang ina. Ngunit kalmado namang sinabi ni Chaewon na wala siyang interes sa yaman ng pamilyang may kaya. Mas gusto ni Chaewon ang pamumuhay sa isang mainit at masayang boarding house kasama ang kanyang adoptive na ina, ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Duyon at Hajun, at ang mababait na kapitbahay, kaysa tumira kasama ng mga mayayamang walang puso. Tinanong ni Hajun ang kanyang ate kung balak nitong bumalik at tumira kasama ang tunay niyang ina. Matatag na sagot ni Chaewon na hindi siya pupunta kahit saan. Dito na siya magtatagal habang buhay. Pagkatapos magbitiw ni Chaewon sa trabaho niya sa korporasyon ng kanyang tunay na ina, lumipat siya sa architectural firm ni Jae-hee. Bagamat hindi pa tuluyang bumabalik ang kanyang sigla, nakatulong ang pag-aalaga ni Jae-hee para mahanap niyang muli ang kanyang ngiti. Nasilayan ito ni Shoae at lalo siyang nainggit sa masayang itsura nilang dalawa. Nadurog ang loob ni Shoae dahil hindi lang siya nanganganib na mawalan ng ina, kundi pati ang lalaking gusto niya, si Jae-hee, ay tila naagaw na rin ni Chaewon. Isang araw, nakatanggap si Chaewon ng tawag mula sa isang estranghero. Nagpakilala itong dating business partner ng kanyang adoptive na ina. Nagpahayag ang babae ng pakikiramay kay Son Jung, ngunit siniraan naman ito si Jungwon. Mabilis na naunawaan ni Chaewon ang pakay ng babae. Pigilan siyang magbalik loob at muling magkasama sila ng kanyang tunay na ina. Ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang nasa likod nito. Isang gabing umuulan, mag-isa si Jungwon na nagtungo sa tarangkahan ng Sambuang apartment complex. Gustong-gusto ni Jungwon na makita ang kanyang anak, pero wala siyang lakas ng loob na pumasok. Sa loob, hinihikayat ni Son Jung ang kanyang anak na bumalik sa tunay niyang ina, ngunit mariing tumutol si Chaewon. Sapat na ang dinanas ni Chaewon na pag-iwan sa kanya, at ngayon pakiramdam niya ay parabang itinutulak na rin siya palayo ng kanyang adoptive na ina. Doon mismo, tumakbo papasok si Hadon upang magsabi na may taong nasa labas. Nagmamadaling lumabas sina Chaewon at Son Jung. Nakita nila si Jungwon basang-basa sa pagtayo sa ulan. Balisa si Son Jung na pinapasok siya, ngunit ang iniisip lang ni Jungwon ay ang kanyang anak. Hinawakan ni Jungwon ang kamay ni Chaewon at nakiusap na umuwi na ito kasama niya. Pagkasabi ni Jungwon, napahapay siya at muntik nang matumba. Buti na lang at nasalo siya agad ni Chaewon.
Nang makita ni Sonjung ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang adoptive na anak, naunawaan niyang may pakialam pa rin si Chaewon sa kanyang tunay na ina. Ngunit maya-maya, binitiwan ni Chaewon ang kamay nito. Labis na nalilito si Chaewon, naipit sa pagitan ng dalawang ina. Ayaw niyang makasakit ng kahit sino. Ngunit hindi rin niya kayang basta patawarin ang sakit ng pag-iwan sa kanya noong nakaraan. Alam ni Jungwon na hindi sasama sa kanya ang anak, kaya tinalikuran niya ito at lumakad palayo sa ulan, wasak na wasak ang loob. Sinubukan ni Chaewon na sumunod para ihatid siya. Nang makita ito, dali-daling inilagay ni Jungwon ang payong sa ibabaw ng kanyang anak. Mas pipiliin ni Jungwon na sipunin kaysa hayaang mabasa ang kanyang anak. Kinuha ni Chaewon ang payong at tinakpan silang dalawa, ngunit sinasadya pa rin niyang iwasan ang tinginan. Humingi ng paumanhin si Jungwon sa biglaang pagpunta niya roon. Kahit pilit niyang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng anak, hindi pa rin makatingin si Chaewon sa mga mata ng kanyang ina. Nang masaksihan ni Sonjung ang tagpong iyon, alam niyang panahon ng hayaan si Chaewon na bumalik sa nararapat niyang kalagyan. Sa pag-isip pa lang na maghihiwalay sila ng anak, sumasakit na ang puso niya. Ngunit malayo pa sa pagtatapos ang unos. Ang biglaang paglitaw ng isang lalaki ay labis na nagpasindak kay Sonjung. Siya si Pilhong, ang kasuklam-suklam na dating asawa ni Jungwon. Walang awa niyang iniwan ang kanilang bagong silang na anak na babae kay Sonjung. Binalaan ni Sonjung si Pilhong na lumayo kay Chaewon dahil hindi ito karapat-dapat maging ama. Kung hindi dahil kay Pilhong, hindi sana nagkahiwalay ng mahigit 20 taon si Jungwon at ang kanyang anak, at hindi sana kinailangang dalhin ni Sonjung ang mabigat na lihim na ito habang buhay. Gayunpaman, walang nikatiting na pagsisisi si Pilhong. Buong kapal ng mukha niyang ipinahayag na babawiin niya ang kanyang anak. Saka lamang siya nagpunta upang hanapin ang kanyang dating asawa. Sa matinding galit, sinampal ni Sonjung ang walang hiyang lalaki at dali-daling umalis. May masamang kutob si Sonjung na may napakasamang mangyayari. Desidido siyang protektahan si Chaewon sa anumang halaga. Hindi niya hahayaang masaktan pa ang kanyang anak. Kaya pinilit ni Sonjung ang anak na bumalik agad sa tunay nitong ina. Nagbanta siya na kapag hindi umalis si Chaewon, pupunta siya sa istasyon ng pulis at aaminin na siya ang kumidnap kay Chaewon maraming taon na ang nakalipas. Naguluhan si Chaewon at tinanong ang kanyang kinikilalang ina kung may nagbabanta ba rito. Agad itong itinanggi ni Sonjung at mariing sinabi na wala siyang kinatatakutang sinuman. Sa sandaling iyon, iisa lamang ang layunin ni Sonjung, ang masiguro ang kaligtasan ni Chaewon. Sa kanyang pagiging inosente, naniwala si Sonjung na kung babalik si Chaewon sa tunay nitong ina, makakatakas ito sa abusadong ama at magkakaroon ng masayang buhay. Ngunit hindi niya alam na sa mansyon, may 2 taong naghihintay ng pagkakataong saktan si Chaewon anumang oras, si Shoe at ang ina ni Jungwon na si Misok. Namangha si Misok nang malaman niyang natagpuan na ni Jungwon ang kanyang anak. Habang labis na inaalagaan at pinapaboran ni Misok si Shoe, kabaligtaran naman ang kanyang pagtrato sa kanyang apo na 20 taon nang nawala. Nang marinig ni Misok na binanggit ni Jungwon si Chaewon, nagkunwari siyang walang alam. Walang pakundangan niyang ibinunton ang lahat ng sisi kay Pilhong, iginiit na ito ang may kasalanan sa pagkawala ng anak ni Jungwon. Ngunit agad na bunyag ang palpak niyang kasinungalingan dahil sa sarili niyang kapabayaan. Balak ni Misok na tawagan si Sonjung upang takutin ito at balaan na huwag na siyang gambalain tungkol kay Chaewon. Ngunit sa kabalintunaan, hindi si Sonjung ang sumagot ng telepono kundi si Chaewon. Hindi alam ni Misok na ang sarili niyang apo ang nasa kabilang linya, kaya nagpatuloy siya sa kanyang pananalita. Walang kahihiyang inulit niya ang utos na umamin si Sonjung sa pagkidnap upang maayos daw ang lahat ng tahimik at kinuwestiyon kung bakit nito dinala si Chaewon doon upang magdulot pa ng gulo. Hindi alam ni Misok na narinig ni Chaewon ang bawat malupit niyang salita. Kung hindi iyon narinig mismo ni Chaewon, hindi siya maniniwalang walang awang itinakwil siya ng sarili niyang lola. Mas lalong nasaktan si Chaewon nang mapagtanto niyang ibinintang pa ng kanyang lola ang pagkidnap sa kanyang kinikilalang ina. Malupit na ginawa ni Misok na kontrabida ang taong nagligtas at nagpalaki sa kanya. Nang gabing iyon, pinipigil ang dalamhati, nagtungo si Chaewon sa bahay ng kanyang tunay na ina. Balak niyang ibunyag ang buong katotohanan bago pa manakuin ng kanyang kinikilalang ina ang kasalanan. Ngunit nang harapin niya ang kanyang lola, natakot siya sa husay nitong umarte. Gumanap si Misok bilang nagdadalamhating lola ng napakahusay, kaya madaling nalinlang ni Jungwon ang sariling ina. Dahil hindi niya mapalaya si Chaewon, gumamit si Misok ng psikolohikal na taktika. Ipinilit niyang bubukod na lamang siya, iginiit na hindi niya matatanggap ang isang apo na may dugong nagmula kay Pilhong. Pinuna ni Misok si Chaewon dahil lumaki raw ito sa luma at makalumang pagpapalaki ni Sonjung. Anya, hindi angkop ang ugali ni Chaewon sa marangyang mansyon na ito at hindi siya karapat-dapat sa marangal na lahing kinabibilangan nila. Nang marinig ni Jungwon ang mapanlait na salita ng kanyang ina, nakaramdam siya ng biglang hinala. Naisip ni Jungwon kung may nangyari ba noon sa pagitan ng kanyang ina at ni Chaewon. Dati-rati, palagi namang pinupuri ni Misok si Sonjung bilang isang taong may mabuting pagkatao. Bakit ngayon ay sobra ang galit niya sa anak ni Sonjung? Habang papainit na ang tensyon, biglang umalingaw ang nagkakandarapang mga sigaw ni Shoe. Lumalabas na hindi nito matanggap na lilipat si Chaewon sa bahay, kaya gumawa siya ng dahilan para manggulo. Nagsisigaw si Shoe sa matinding gulat, sinasabing dumating lang si Chaewon para maghiganti at balak nitong agawin ang lahat ng nararapat daw sa kanya. Matapos ang sandaling matinding pag-aalburuto, nahimatay si Shoe sa bisig ng kanyang ina at lola. Sinamantala ni Misok ang pagkakataon at malamig na iginiit na muling ipasuri ang pagkakamag-anak. Idineklara ni Misok na kahit patunay na apo niya si Chaewon, hindi ito dapat manatili sa bahay dahil anak ito ng kasuklam-suklam na si Pilhong.
Sa kabilang banda, kahit ampon lamang si Shohei, hindi raw magiging kasing tagumpay ang karera ni Jungwon ngayon kung hindi dahil sa suportang pinansyal ng tunay na ama ni Shohei. Sa pagitan ng ugnayang pampamilya at pansariling interes, pinili ni Misuk ang sariling interes, lalo't marami na ang nag-agawan para maagaw ang posisyon ni Jungwon bilang tagapangulo. Pagkatapos ng kaguluhan, humanap si Chaewon ng tahimik na sulok para tawagan ang kanyang adoptive mother. Pinigil niya ang hikbi at nagsinungaling, sinabing mabuti raw ang pakikitungo sa kanya ng lahat doon. Ang tanging hiling ni Chaewon ay mapanatag ang loob ng kanyang adoptive mother. Nang marinig ang mga salita ng anak, saka lamang nabunutan ng tinik si Sonjong. Naunawaan ni Jae-hee ang pag-iisa ng kanyang kasintahan sa bagong tahanan, kaya tumawag siya upang makausap si Chaewon. Nangako si Jae-hee na mananatili siya sa linya hanggang sa makatulog ito. Ang mainit na pag-aalala na yon ang nagpagaan ng loob ni Chaewon. Lingid sa kanyang kaalaman, sa labas ng silid, nakikinig si Shohei at nakatikom ang mga kamao sa selos matapos marinig ang usapan nila. Kinaumagahan, nagpasya si Jungwon na ibalik si Chaewon bilang designer sa kumpanya. Bagamat mariing tumutol si Shohei, nagkunwari siyang masaya at pumayag sa harap ng kanyang adoptive mother. Nang mag-alok si Jungwon na ihatid si Chaewon pauwi matapos ang trabaho, nagkunwari ring mapagbigay si Shohei at sinabing huwag mag-alala ang kanyang ina sa mararamdaman niya. Inialok pa niyang kamayan si Chaewon at nangakong makikisama siya rito. Ngunit pagtalikod ni Shohei, nawala ang mabait na ngiti at napalitan ng nakakatakot na anyo. Habang namimili ng damit si Chaewon kasama ang kanyang tunay na ina, napagkamalan niya ang isang babae na ang adoptive mother. Masaya siyang tumakbo palapit at malambing na tinawag itong nanay. Ngunit nang humarap ang babae, napagtanto ni Chaewon na nagkamali siya ng tao. Yumuko siya sa hiya habang si Jungwon ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot. Napagtanto ni Jungwon na kahit kasama niya si Chaewon, kay Sonjung pa rin tunay na nakaugnay ang puso nito. Sa boarding house ng Sambuang, natuklasan ni Haejun na nawala na ang lahat ng gamit sa kwarto ng kanyang kapatid. Doon niya lang napagtantong palihim nang umalis si Chaewon. Nang tanungin niya ang dahilan, hindi masabi ni Chaewon ang totoo, kaya pinagbawalan niya ang kapatid na makialam sa kanyang mga bagay. Masakit sa loob ni Chaewon ang pagsambit ng mga salitang iyon. Isinara niya ng malakas ang pinto. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay tahimik na humingi ng tawad sa kanyang adoptive mother at mga kapatid. Samantala, nag-ayos si Sonjung ng pagkikita sa lola ni Chaewon. Bagamat nananatili ang mapagmataas na tindig ni Misuk, hindi na natakot si Sonjung. Matatag siyang tumingala at sinabi na ang tanging hiling niya sa ngayon ay matagpuan ni Chaewon ang tunay nitong ina at magkaroon ng masaganang buhay. Hindi niya hahayaang hadlangan siya ng kahit sino. Kinabukasan, nakatanggap si Chaewon ng isang pakete mula sa kanyang adoptive mother sa kumpanya. Pagbukas niya ng kahon, nakita niya ang mga damit na maayos na naplansa at tiklop na tiklop. Nang hawakan ni Chaewon ang diksionaryong may mga tuyong talulot ng cherry blossom sa loob, hindi na niya napigilan ang luha. Naunawaan niyang taglay ng mga talulot na iyon ang pagmamahal ng kanyang adoptive mother para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Chaewon ang kanyang adoptive mother na naghihintay sa kanya sa pamilyar na kanto ng kalsada. Bagamat alam ni Sonjung na hindi na uwi pa ang kanyang anak, pumunta pa rin siya para masilayan ito kahit sandali at maibsan ang pananabik. Walang imik ang dalawa, nagmadali lang silang magyakapan. Ibinigay ni Chaewon pabalik sa kanyang adoptive na ina ang diksyonaryong cherry blossom dahil alam niyang iyon ang pinakamamahal na alaala nito. Iyon ang anting-anting ni Sonjung. Inalo ni Chaewon ang adoptive niyang ina, sinabing huwag nitong dibdibin ang masasakit na salita ni Misuk. Ipinaliwanag ni Chaewon na ginawa niya ang lahat dahil ayaw niyang mapagbintangan ng mali ang adoptive niyang ina. Nang sabihin ni Chaewon na gusto niyang makita ang mga kapatid niya, malamig na tumanggi si Sonjung. Dahil pinaghirapan na ni Chaewon na makamit ang komportableng buhay, hindi niya dapat hayaang sirain ng pagkakapit na ito ang kasalukuyan niyang pamumuhay. Kinabukasan ng unang araw ni Chaewon na bumalik sa trabaho bilang anak ng chairman. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang relasyon nila, gusto pa rin ni Jungwon na sabayan sa pagpasok sa opisina ang anak niya. Pero pinigilan siya ni Shohei dahil wala pang nakakaalam sa kumpanya ng tunay na pagkakakilanlan ni Chaewon. Para kay Shohei, kailangan nilang magpanatili ng distansya upang maiwasan ang hindi kanais-nais na chismis. Sa totoo lang, ayaw ni Shohei na malaman ng kahit sino na si Chaewon ang biolohikal na anak ng adoptive niyang ina. Nang mabalitaan ng lola ang pagbabalik ni Chaewon sa trabaho, nagalit ito. Para kay Misuk, si Chaewon ay parang bombang anumang oras ay pwedeng sumabog. Maaari nitong wasakin ang madilim niyang nakaraan sa isang iglap. Kaya nagsimulang magplano si Misuk ng panibagong paraan para alisin ang apo niya. Kasabay nito, may itinatago ring masasamang balak si Shohei. Palihim siyang nakipagkasundo sa isang empleyadong si Naro, isang lalaking kahina-hinala ang pinagmulan. Pinakiusapan ni Shohei si Naro na magkunwaring kakampi ni Chaewon. Pagkatapos, hahanap si Shohei ng paraan para pabagsakin si Chaewon. Sa isang pulong ng team, bigla ang inanunsyo ni Shohei na si Chaewon ang magiging pangunahing responsable sa paparating na fashion show. Kahit mapagkumbabang nakiusap si Chaewon na makatrabaho ang mas nakatatanda niyang kasamahan, iginiit ni Shohei na lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan ni Chaewon. Dahil sa desisyong ito, agad naging tinik si Chaewon sa mga katrabaho niya. Bulungan ang lahat tungkol sa kakaibang pabor na ito. Si Naro lang ang nagsalita para kilalanin ang galing ni Chaewon, eksaktong ayon sa plano ni Shohei. Para makapaghanda sa bago at mataas ang pressure na proyekto, kinailangan ni Chaewon na mag-overtime hanggang gabi. Nagdala si Jae-hee ng romantikong hapunan para suportahan ang nobya niya. Kapag kasama lang ni Chaewon ang boyfriend niya, sa kanya nararamdamang panatag siya. Sinusubukan ni Jae-hee na palakasin ang loob ni Chaewon pero nasaksihan ito ni Shohei.
Hindi niya matanggap ang nakikita niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya ang pinili ni Jae-hee. Bakit si Chaewon ang kumukuha ng pinakamahalagang bagay sa buhay niya? Ipinaliwanag ni Jae-hee na wala namang inagaw si Chaewon kay Shoae at palagi pa nga itong tinatrato ni Chaewon na parang nakababatang kapatid. Pero nawalan na ng katinuan si Shoae. Yumakap siya kay Jae-hee at nagmakaawa na makipag-date ito kahit kanino basta huwag lang kay Chaewon. Ngunit nang makita ni Jae-hee ang pagkataranta ni Shoae, agad niya itong itinulak palayo. Hindi niya alam kung paano ito mapapabalik sa katinuan. Sa malayo, napanood ni Chaewon ang lahat. Alam niyang magiging mahirap ang tatahakin niyang landas. Pumunta si Jungwon sa kumpanya para pasayahin ang anak na nag-o-overtime at inalok na ihatid ito pauwi. Masayang umalis ang dalawa, hindi nila alam na may isa pang tao sa madilim na opisina. At ang taong iyon ay palihim na kumuha ng mga larawan ng malapit nilang sandali. Pagdating nina Jungwon at Chaewon sa bahay at habang nagtatawanan, biglang bumukas ang mga ilaw. Nakatayo roon si Shoae, malamig ang mukha. Kitang-kita ang pagkainis niya nang makita niyang sinundo ni Jungwon si Chaewon. Kinabukasan, nagbigay si Chaewon ng presentasyon sa paglulunsad ng bagong produkto. Ito ang unang proyekto ni Chaewon matapos siyang maibalik sa posisyon. Sa entablado, buong kumpiyansang ipinakita ni Chaewon ang bawat kasuotan. Ikinalugod ito ni Jungwon na nakaupo sa audience. Pero nang dumating na sa pagpapakita ng pinakamahalagang outfit, laking gulat ni Chaewon nang matuklasang nawawala ang damit. Nakaupo sa audience ang lola niya, madilim ang ekspresyon. Napangisi ito, tila nag-aabang ng isang kapanapanabik na eksena. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado si Chaewon. May naisip siyang matapang na paraan. Inanyayahan ni Chaewon si Shoae na umakyat sa entablado bilang pamalit. Matalinong inayos ni Chaewon ang mga available na accessories at ginawang kakaibang fashion statement ang karaniwang suot ni Shoae. Bagamat ayaw sana, napilitan ding makipagtulungan si Shoae kay Chaewon. Natuwa ang mga manonood sa ibaba at masiglang nagpalakpakan. Pinupuri si Chaewon sa malikhaing pagganap at mahusay niyang pagharap sa sitwasyon. Pero sinamantala ni Misuk ang pangyayari para pagalitan sina Shoae at Jungwon sa isang pribadong pagpupulong. Iginiit ni Misuk na ang pagtitiwala ng ganoon kabigat na responsibilidad sa isang empleyado ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali at ikinababa ng prestihiyo ng kumpanya. Inutusan niya ang anak niyang ayusin ang usapin ng mahigpit at ilagay sa sulat. Dahil sa matitinding salita ni Misuk, nabalisa si Sun Jung na palihim na nakikinig sa labas at naawa kay Chaewon. Mabuti na lang at mataas ang papuri ng media sa mga makabago at malikhaing bahagi ng performance. Ginamit ito ni Jungwon bilang dahilan para ipagtanggol ang anak niya na sinasabing tagumpay pa rin yon. Ngunit ayaw bumitaw ni Misuk. Ipinahayag niyang babantayan niya ng mabuti si Chaewon at binalaan si Jungwon na hinding-hindi nito dapat ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Chaewon. Nang marinig ito ni Shoae, lalo siyang nagbalak ng mas masasamang plano. Hindi makapaniwala si Jungwon na gagawa si Chaewon ng ganoong kabasic na pagkakamali ang may mawala. Nagsimula tuloy maghinala si Jungwon na may kinalaman si Shoae. Sa sandaling iyon, may kumalat na peking chismis sa internal bulletin board ng kumpanya, kasama ang palihim na kuha na litrato ni na Chaewon at Jungwon. Ayon sa chismis, ang bagong empleyadong si Chaewon umano ay anak sa labas ng chairman. Bagamat agad ipinabura ni Jungwon ang post, nakatuon pa rin kay Chaewon ang mga matang mapaghinala ng lahat. Ipinaliwanag ni Chaewon na nagkataon lang na nakasalubong niya ang chairman matapos ang trabaho. Ngunit ang mapaghinalang tingin ni Chaewon ay dumiretso kay Naro. Pinaghihinalaan niyang siya ang palihim na kumuha ng litrato. Lalong sumakit ang ulo ni Jungwon sa pag-asikaso sa krisis sa media. Iminungkahi ni Misuk na dapat tanggalin ni Jungwon si Chaewon. Gusto niyang ipadala si Chaewon sa ibang bansa para maprotektahan ang posisyon niya bilang chairman. Mariing tumutol si Jungwon sa ideyang iyon. Samantala, si Shoae na nakatayo sa tabi nila ay halatang natutuwa. Para patunayan ang sarili niyang inosente, hinanap ni Chaewon sa bodega ang nawawalang damit pero wala siyang nakita. Natuklasan din ni Chaewon na pinatay ang mga CCTV sa lugar ng event sa mismong oras na nawala ang damit. Humiling si Chaewon na makausap si Shoae ng pribado. Prangka niyang sinabi na parehong ang nawawalang damit at ang paninira ay bahagi ng isang sabuatan na pinlano ng isang tao sa kumpanya. Ang layunin ng taong ito ay mapatanggal si Chaewon. Nabigla si Shoae sa mga salitang iyon. Magagalit na sana siya nang pumasok ang kanyang ina. Pinayuhan ni Jungwon si Shoae na suriin ang sarili sa halip na manisin ang iba. Lalong lumakas ang loob ni Chaewon dahil ipinagtanggol siya ng kanyang ina. Si Shoae naman ay nagkunwaring api at humagulgol ng kaawa-awa. Pagkaalis ni Shoae, tinanong ni Jungwon si Chaewon kung paano niya haharapin ang sitwasyon kung si Shoae na ang may sala. Matatag na sumagot si Chaewon na wala pa siyang ebidensya, pero hindi niya patatawarin ang taong sumira sa kanyang pangalan kahit alam niyang bitag iyon. Sa sandaling iyon, biglang bumalik sa isip ni Jungwon ang masasakit na alaala. Nang umiyak ng malakas ang anak ni Jungwon, nanlumo siya at nakasiksik sa isang sulok. Nagmamadaling pumasok si Misuk, binuhat ang sanggol at iniabot ito kay Sun Jung. Nakapagtataka, pagkapunta kay Sun Jung, tumigil agad sa pag-iyak si Chaewon at mumiti. Natunaw ang puso ni Sun Jung sa malaanghel ng ngiting iyon, ngunit iyon din ang naging simula ng trahedyang tumagal ng 2 dekada. Ngayong nakabalik na ang anak niyang si Jungwon, ramdam ni Misuk ang kawalan ng magawa dahil nasaksihan ni Jungwon ang hindi makatarungang pagdurusa ng anak niya ngunit wala siyang magawa para tulungan ito. Sa wakas, nalaman ni Chaewon ang pinagmulan ng trahedya ng kanyang buhay. Dahil sa sobrang kalupitan at kawalang puso ng kanyang ama, dumanas ang kanyang ina ng matinding postpartum depression. Dahil labis na kinamuhian ni Misuk ang kanyang manugang, walang awa niyang iniwan ang sarili niyang apo.
Si Jungwon mismo ay hindi nalaman ang katotohanan ito sa loob ng 20 taon. Naisip ni Chaewon kung gaano ba talaga kasamang tao ang ama na hindi niya kailanman nakilala para tuluyang putulin ng kanyang ina ang lahat ng ugnayan dito at kung bakit kinasusuklaman ng kanyang lola ang dugo nito. Samantala, nakatanggap si Sunjung ng mga nagbabantang mensahe mula kay Misuk. Pinaghinalaan ni Misuk na si Sunjung ang nasa likod ng pagkalat online ng impormasyon tungkol sa anak sa labas. Kinuwestiyon ni Misuk si Sunjung at binalaan siyang umalis at agad dalhin pabalik si Chaewon sa apartment. Naintindihan ni Sunjung na hindi niya kayang mag-isa na protektahan ang kanyang anak mula sa impluensya ni Misuk, kaya nagpasya siyang tawagan si Jungwon. Isinalaysay ni Sunjung ang pagtanggi ni Misuk na tanggapin si Chaewon at ang walang tigil nitong panggigipit sa kanya. Sinabi rin niya na hindi na niya kayang tiisin pa ang pagdurusa ni Chaewon. Agad hinarap ni Jungwon ang kanyang ina upang linawin ang lahat. Diretsahan niyang tinanong kung bakit ito nagpapadala ng mga nagbabantang mensahe kay Sunjung, ngunit umiwas si Misuk sa tanong. Ang tanging inaalala niya ay kung naibunyag na ba ni Sunjung ang katotohanang nangyari noon. Nang ipilit ni Jungwon na sabihin ang lihim na namamagitan sa kanya at kay Sunjung, ipinagtanggol ng kanyang ina ang sarili. Sinasabing ginagawa lamang niya iyon para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Para kay Misuk, marumi at may dungis ang lahi ni Pilhong at hindi dapat magpatuloy. Ang pagkakapanganak kay Chaewon sa pananaw niya ay nagdala lang ng paghihirap sa lahat. Samantala, palihim na nag-apply si Pilhong ng trabaho sa construction site ni Jae-hee, umaasang magkakaroon ng pagkakataong mapalapit sa kanyang anak. Sinamantala niya ang investigasyon ni Jae-hee tungkol sa kinaroroonan ng tunay na ama ni Chaewon, palihim niyang pinalitan ang portrait sa file at ipinalit ang litrato ng ibang lalaki na mas maamo ang mukha. Si Jae-hee naman, dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kasintahan, itinago ang katotohanang nakulong ang ama nito. Nang hawak ni Chaewon ang peking litrato, lihim pa rin siyang umasa na mabuting tao ang kanyang ama at baka maling akala lamang ang galit ng pamilya sa panig ng kanyang ina. Para kay Pilhong, panahon na para magpakilala ang ama. Tinawagan niya si Jungwon at nanginig ito sa galit. May malalim na puot si Jungwon sa lalaking naglayo sa kanya at sa kanyang anak ng mahigit 20 taon. Sumigaw siya sa telepono, binalaan ng dati niyang asawa na huwag saktan si Chaewon. Ngunit walang hiya si Pilhong na igiit na babawiin niya ang kanyang anak at ibinunyag na nilapitan na niya si Chaewon at sinabing labis daw niyang namimiss ang asawa at anak niya. Sa halip na makumbinsi, lalo lamang nandidiri si Jungwon. Nang malaman ni Chaewon na palagi siyang ginugulo ng lola niya at binubuli ang kanyang adoptive mother, hinikayat niya si Sunjung na tulungan siyang alamin ang totoo. Pinalakas ni Chaewon ang loob ng kanyang adoptive mother, sinabing huwag nitong sarilinin ang sakit dahil lalo lang siyang masasaktan. Di nagtagal, tinawagan ni Chaewon ang kanyang tunay na ina. Nag-ayos siya ng pagkikita nilang tatlo, kasama ang kanyang lola, sa mansyon. Nang dumating ang tatlong babae ng halos sabay-sabay, nabahala si Misuk at dali-daling inutusan silang umalis. Ngunit kakaiba ang tatag ng tingin ni Sunjung. Tinignan niya ng direkta si Misuk at ibinunyag ang katotohanan. Si Misuk mismo ang nakiusap kay Sunjung na palakihin si Chaewon upang mailayo at maprotektahan ito kay Pilhong. Pagkatapos, binaligtad ni Misuk ang usapan. Nagsinungaling siya kay Sunjung, sinabing dadalhin niya sa ibang bansa ang apo para magpagamot, ngunit hindi na niya ito ibinalik. Doon napagtanto ni Jungwon na ang sariling ina niya ang may sala kung bakit sila nagkahiwalay ng anak. Napahagulhol si Jungwon sa tindi ng sakit, 20 taon siyang niloko ng sariling ina. Ngunit pilit pa ring ipinagtanggol ni Misuk ang sarili, sinasabing ginawa niya yon para sa kalusugan ng kanyang anak, gusto niyang makalayo si Jungwon sa malupit nitong asawa at makapagsimula ng bagong buhay. Nadurog ang puso ni Chaewon sa narinig niyang mga salita mula sa kanyang lola. Sinumbatan ni Chaewon ang kanyang lola, kahit pa ang intensyon nito ay para sa kapakanan ng anak, napakarami nitong pagkakataon para magpaliwanag. Ngunit pinili ni Misuk na saktan si Sunjung para lamang pagtakpan ang pagkakamali niya. Sinabi ni Chaewon na susubukan niyang unawain ang paghihirap ni Misuk, pero dahil lang iyon sa katotohanang ina ito ng kanyang ina. Paglabas ni Chaewon sa tarangkahan ng mayamang pamilya, pakiramdam niya ay isa siyang tagalabas. Nasa loob lang ang tunay niyang ina, ngunit hindi siya makapasok ng karapat-dapat. Nanatiling napakalayo ng pagitan ng mag-ina na parabang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Kahit nabuksan na ni Chaewon ang kanyang puso at natawag na niyang nanay si Jungwon, tila mahaba at mahirap pa rin ang landas para maayos ang relasyon nilang mag-ina. Kinabukasan, iminungkahi ni Shohei na gawing personal secretary niya si Naro. Pakiramdam ni Jungwon ay hindi mapagkakatiwalaan si Naro kaya tinanggihan niya ang alok ng kanyang adoptive daughter. Sinabi ni Jungwon na kailangan pa niya ng panahon para obserbahan si Naro. Ngunit inakala ni Shohei na sinisiraan siya ni Chaewon patalikod. Kahit mahinahon siyang binalaan ni Chaewon na hindi mabuting tao si Naro, nabulag ang paghusga ni Shohei dahil sa galit. Hindi makapaniwala si Sunjung na itinataboy si Chaewon ng sarili niyang ina. Pagkatapos, dali-daling humingi ng tawad si Jungwon kay Sunjung at ipinaliwanag na sa gitna ng gulat at kaguluhan, wala siyang choice kundi protektahan ang posisyon niya bilang chairman. Ngunit sa puntong iyon, ayaw nang makinig pa ni Chaewon sa kahit anong paliwanag. Gusto na lang niyang tumakas agad. Nagkunwari si Shohei na inaalo ang kanyang ina, sinasabing sa ganitong paraan, wala nang magiging dahilan ang mga tiyuhin para pabagsakin si Jungwon. Idinagdag niya na hindi pa naman huli ang lahat para ibunyag ni Jungwon ang tunay na pagkakakilanlan ni Chaewon kapag kumalma na ang sitwasyon. Gayunman, ngayon ay puno na si Jungwon ng pagsisisi at pagdadalamhati. Mag-isa siyang pumunta sa boarding house ng Samgwang para muling humingi ng tawad kay Sunjung.
Pero hindi napigilan ng nakababatang kapatid ni Son Jung ang galit niya at hayagang ibinuhos ang sama ng loob. Kinuwestiyon niya si Jungwon, bakit noong nakaraang araw ay halos magmakaawa si Jungwon kay Son Jung na ibigay sa kanya ang anak nito, pero ngayon ay itinatanggi na niya si Chaewon sa harap ng lahat. Si Chaewon ang buong buhay ni Son Jung. Si Chaewon ang batang pinag-alayan ni Son Jung ng kanyang kabataan para mapalaki. Ngunit ngayon, muli na naman siyang itinaboy. Sinubukan ni Son Jung na pigilan ang kapatid niya sa pagsasalita pa, sinasabing naiintindihan niya ang mahirap na kalagayan ni Jungwon. Pero iisa lang ang hiling ni Son Jung, na makasama ni Chaewon ang tunay niyang ina at mamuhay bilang totoong anak nito. Subalit hindi sumusuko si Shoae sa masama niyang balak. Ipinagpapatuloy niyang ikalat sa internet ang balitang anak sa labas si Chaewon na nagdulot ng matinding kaguluhan sa publiko. Pagkatapos, ibinunto ni Shoae ang lahat ng sisi kay Pilhong. Nang marinig ni Jungwon ang balita, galit niyang tinawagan ang dati niyang asawa para malaman kung bakit niya ginawa iyon. Nagulat si Pilhong nang makita ang 6 na missed call mula sa ex-wife niya. Naghinala siyang may masamang nangyari, lalo na nang makita kung gaano kabalisa ang anak niya. Hindi pa rin alam ni Chaewon na ang mabait na lalaking laging tumutulong sa kanya ay ang tunay niyang ama. Marahil dahil sa ugnayan ng dugo kaya natural na malapit ang loob ni Chaewon kay Pilhong. Ngunit nagsisimula nang maghinala si Jaehee. Tinanong ni Jaehee si Pilhong kung bakit gumamit ito ng peking pangalan para mapalapit kay Chaewon. Umamin si Pilhong na gusto lang niyang mapalapit sa anak niya. Natatakot siyang maapektuhan si Chaewon ng madilim at hindi kanais-nais niyang nakaraan. Binalaan siya ni Jaehee na huwag kumilos ng padalos-dalos. Lahat ng gagawin niya ay kailangang may pahintulot ni Jaehee. Samantala, sa ibang pangyayari, pinipressure ni Misuk ang kanyang anak. Pinipilit niyang tanggalin nito si Chaewon. Naniniwala si Misuk na kapag nabunyag ang relasyon nilang mag-ina, mawawala kay Jungwon ang posisyon bilang chairman. Para patatagin ang kapangyarihan niya, itinaas ni Misuk si Naro bilang personal secretary niya upang paglingkuran siya at si Shoae. Kahit tumutol si Jungwon, wala nang magagawa para mabago ang nangyayari. Hindi makapaniwala si Jungwon na naglakas loob na ngayon si Shoae na gamitin ang kanyang lola para pilitin ang kanyang ina na tanggapin ang kasintahan nito. Paulit-ulit at mariing binalaan ni Jungwon si Shoae na hindi dapat paglaruan ang lalaking si Naro. Ngunit binaliwala ni Shoae ang babala. Nalason ng puot ang kanyang paghusga. Gusto niyang gamitin si Naro para piliting umalis si Chaewon sa kumpanya. Matapos mapakiusapan ng apo niya, pumayag si Misuk na gawing personal secretary si Naro. Pumayag siya hindi lang para pagbigyan si Shoae, kundi dahil may ipinangako rin sa kanya si Naro, siya ang aayos sa problema kay Pilhong. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan. Hindi kailanman inisip ni Misuk na maglalakas loob pang lumapit si Pilhong sa kanya. Walang hiya nitong iniharap ang isang business plan at humingi ng puhunan mula sa dati niyang biyenan. Pero hindi man lang iyon tiningnan ni Misuk. Sa halip, itinapon niya sa sahig ang dokumento, puno ng paghamak. Nang makita ito, ibinukas ni Pilhong ang usapin tungkol sa nakaraan. Noon, niloko siya ni Misuk sa pagsasabing patay na ang anak niya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Misuk ng pera para manahimik at tuluyang mawala. Tinitigan ng masama ni Misuk ang lalaking nasa harap niya. Hindi siya makapaniwalang nasa kanya pa rin ang ebidensya. Kalmadong inilabas ni Pilhong ang kanyang telepono. Pinatugtog niya ang na-recover na recording mula sa cassette tape. Malinaw na maririnig ang boses ni Misuk at ang kanya. Inilantad ng recording ang buong katotohanang matagal nang gustong itago ni Misuk. Kahit matinding galit ang naramdaman ni Misuk, nanatiling kalmado at walang pakialam si Pilhong. Pagkatapos, iniharap niya ang isa pang plano. Sa pagkakataong ito, ang kondisyon ni Pilhong ay kailangang kilalanin ni Misuk si Chaewon bilang kanyang tunay na apo. At dapat din suportahan ni Misuk ang proyekto ni Pilhong upang mabigyan siya ng pagkakataong makapagsimulang muli sa buhay. Kasabay nito, nakatanggap si Chaewon ng mensahe mula kay Naro. Iniulat nito na nakikipagkita ang kanyang ina sa kanyang ama sa cafe sa ibaba ng gusali ng kumpanya. Agad na nagmadali si Chaewon papunta roon. Ngunit ang kanyang ina lamang ang nadatnan niya, nakaupo mag-isa at bakas ang matinding pagkabalisa sa mukha. Nang ipahayag ni Chaewon ang kanyang kagustuhang makita ang kanyang ama, mariing tumanggi si Jungwon. Ikinasama ng loob ni Jungwon ang muling paglitaw ni Pilhong at Shoae dahil labis siyang nabagabag. Ngayon, kumakalat ang chismis na si Chaewon ay anak sa labas ng chairman, lalong nadagdagan ang bigat ng dinadala ni Jungwon. Nang marinig ni Chaewon ang mga hinaing ng kanyang ina, iminungkahi niyang bumalik na lamang siya sa Sambuang apartment complex upang mabawasan ang alalahanin nito. Nakiusap si Chaewon sa kanyang ina kung maaari ba siyang unawain kahit minsan lang. Gusto rin niyang tumayo sa tabi ng kanyang ina sa harap ng lahat. Ngunit sa ngayon, ayaw niyang maging dagdag pasanin pa dahil sa kanya. Matapos kumalma si Jungwon, nakipagkita siya kay Son Jung upang ipaalam ang balak ni Chaewon na bumalik muna sa dating bahay. Inamin ni Jungwon na napakaraming hadlang sa pagpaparehistro ng tirahan ni Chaewon sa panahong ito dahil parehong pinipressure siya ng kanyang pamilya at ng opinyon ng publiko. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Son Jung. Hindi niya inakalang magiging napakahirap ng muling pagkikita ni Chaewon at ng kanyang tunay na ina. Habang nag-impake ng kanilang mga gamit sina Son Jung at ang kanyang anak, napaisip si Chaewon kung tama ba ang kanyang desisyon. Nauunawaan ni Son Jung na ginagawa ito ng kanyang anak alang-alang sa kanyang tunay na ina. Napagtanto ni Son Jung na ito lamang ang tanging solusyon sa ngayon. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng kapayapaan ang lahat. Ang pag-alis ni Chaewon ay nagdulot ng matinding konsensya kay Jungwon. Ngunit magandang balita naman ito para kay Shoae. Masaya niyang tinawagan si Naro upang ibalita ang nangyari. Ngunit walang sumagot dahil binubugbog siya ng malupit ng isang lalaki, si Pilhong.
Nadiskubre ni Phil-hong na si Naro ang nagpadala ng mga anonymous email sa pamunuan ng kumpanya. Si Naro ang nag-udyok ng intriga upang ipahamak si Phil-hong. Galit na binalaan ni Phil-hong si Naro na huwag nitong tatangkaing saktan ang kanyang anak. Ngunit hindi madaling takutin si Naro. Mapanuyang sinabi niya na pareho namang hindi mabuting tao sina Phil-hong at Jae-hee at hindi rin sila nakapag-iwan ng magandang impresyon kay Chae-won. Ang salitang iyon ay lalo lamang nagpasiklab ng galit. Dinampot ni Phil-hong ang isang dakot na lupa mula sa sahig at ibinato sa mukha ni Naro. Hinawakan ni Naro ang kamay ni Phil-hong at nagbabala na yon na ang huling beses na magtitiis siya ng ganoong kahihiyan. Kapag muli siyang sinaktan ni Phil-hong, hindi na siya magdadalawang isip na gumanti. Bagamat puno ng pagsubok ang paglalakbay ni Chae-won upang mahanap ang kanyang tunay na ina, napakaganda naman ng takbo ng kanyang buhay pag-ibig. Naawa si Jae-hee sa kanyang minamahal na palaging naipit sa pagitan ng dalawang ina. Napakaraming hirap at sakit ang kinailangan tiisin ni Chae-won. Nais ni Jae-hee na bumuo ng isang tunay na pamilya para kay Chae-won upang hindi na ito mamuhay sa ganitong kalagayan. Naalala ni Chae-won ang matatamis na alaala ng nakaraan at hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Nang taimtim na mag-propose si Jae-hee kay Chae-won, masaya siyang tumango bilang pagsang-ayon. Nais ni Jae-hee na bumuo sila ng pamilyang hahangaan ng lahat. Ang balitang nag-propose si Jae-hee kay Chae-won ay naging matinding dagok para kay Shoae. Agad siyang sumugod at tangkang sasampalin si Chae-won, ngunit naharang ni Jae-hee ang kanyang kamay sa ere. Nag-aalalang tinanong ni Jae-hee kung ayos lamang si Chae-won at tuluyang binaliwala ang presensya ni Shoae. May hinanakit na tinanong ni Shoae si Jae-hee kung bakit si Chae-won ang pinili nitong pakasalan gayong alam nito ang lalim ng kanyang damdamin. Tapat na sumagot si Jae-hee na itinuring lamang niya si Shoae bilang nakababatang kapatid at nakokonsensya siyang hindi niya masuklian ang nararamdaman nito. Ngayon, ang selos at pagiging mapangangkin ay tuluyan nang nagbago kay Shoae bilang isang nakakatakot na tao. Nagpasya si Shoae na bigyan si Jae-hee ng isang hindi malilimutang regalo. Nakiusap siya sa kanyang lola na tulungan siya. Balak niyang sabotahehin ang proyekto ni Jae-hee. Bagamat labis na minamahal ni Mi-suk ang kanyang apo, nag-alangan siya sa planong iyon. Sinabi niyang hindi magandang ideya ang pakialaman ang bidding process dahil maaari nitong ikabangkarot ang kumpanya ni Jae-hee. Ngunit dahil iginiit ni Shoae na nais lamang niyang bigyan ng babala si Jae-hee, napilitan si Mi-suk na pagbigyan ang kahilingan ng kanyang apo. Hindi kailanman inakala ni Mi-suk na magiging ganoon na kalupit at kasakim si Shoae. Determinado itong ipaubos kay Jae-hee ang lahat. Nangako naman si Naro na sisiguraduhin niyang magtatagumpay ang plano. Ngunit bilang kapalit, kapag naging maayos na ang lahat, gusto ni Naro na tanggapin ni Shoae ang nararamdaman niya. At doon nagsimula ang isang relasyon na nakabatay sa kapwa-pakinabang. Kinabukasan, nakipagkita si Mi-suk sa dati niyang manugang. Dahil alam niya ang kahinaan ng sakim niyang manugang, gumawa si Mi-suk ng alok na mahirap tanggihan. Sinabi niya kay Phil-hong na nakawin ang proyekto sa bidding na tiyak na mapapanalunan ni Jae-hee. Kapalit nito, mag-invest si Mi-suk kay Phil-hong at patatawarin siya sa paggamit ng recording para pagbabanta sa kanya. Si Phil-hong, sabik na magtagumpay para mapatunayan ang sarili sa anak niya, ay agad pumayag nang hindi na tinanong ang dahilan. Samantala, natapos na ang internship ni Chae-won. Pinakiusapan ni Shoae ang kanyang ina na pumili ng listahan ng mga gagawing regular na empleyado. Marahan niyang pinaalala sa ina ang mga chismis tungkol sa favoritism na umiikot pa rin sa kumpanya. Para kay Jungwon, parang karayom ang mga salita ni Shoae na tumusok sa puso niya. Matapos mag-isip, nagpasya si Jungwon na alisin ang pangalan ni Chae-won sa listahan upang maiwasan ang panibagong kontrobersya. Hindi maunawaan ni Chae-won kung bakit nabaliwala ang lahat ng pagsisikap niya dahil lang sa mga chismis na walang basehan. Iminungkahi ni Jungwon na ipadala na lang ang anak niya sa ibang bansa para mag-aral bilang kabayaran. Pero para kay Chae-won, para itong sampal na sinundan ng pampalubag-loob. Masakit niyang sinabi na kung magpapatuloy ang ganito, mas gugustuhin pa niyang hindi kilalanin bilang anak ng chairman. Sinabi ni Chae-won sa boyfriend niya na gusto na niyang mag-resign, pero alam ni Jae-hee na hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman. Hinikayat niya itong magtiyaga at gamitin ang kakayahan niya para patunayan sa lahat na isa siyang matatag na babae na nalampasan ang maraming pagsubok. Magkasama nilang pinaghandaan ang mahalagang bidding kinabukasan. Samantala, balak ng nakababatang kapatid ni Chae-won na magsimula ng negosyong pagbebenta ng mga second-hand na food truck. Nangako si Chae-won na sasama siyang inspeksyonin ang truck kasama si Duyon. Hindi nila inaasahan na si Phil-hong pala ang kinatawan ng nagbebenta. Nang mapagtanto niyang si Duyon ang ampon na kapatid ni Chae-won, mabilis niyang sinubukang umiwas. Habang paalis na sana si Phil-hong, bigla siyang nasalubong ni Chae-won. Nataranta si Phil-hong at tumakbo palayo. Pero sa kasamaang palad, natisod si Chae-won kaya napilitan siyang tumigil. Tinanong ni Chae-won kung bakit kailangang manloko ni Phil-hong ng ibang tao. Ito ba ang tunay niyang ugali, kaya niya iniwan si Chae-won noon na naging dahilan ng depresyon ng kanyang ina at nauwi sa pagkakakulong niya. Umiiyak sa sakit si Chae-won habang sinisigawan si Phil-hong na lumayo na sa buhay niya dahil hindi niya kailangan ng ama na tulad niya. Yumuko si Phil-hong sa hiya, hindi magawang salubungin ang tingin ng anak niya. Nangako siyang magbabago at magiging ama na maipagmamalaki. Pagkatapos, malungkot siyang umalis. Pagdating ni Phil-hong sa lugar ng pirmahan ng kontrata, doon niya nalaman na ang proyektong pinapagnakaw sa kanya ni Mi-suk ay siyang pinaghirapan at pangarap sa buhay ni Jae-hee. Pero huli na ang lahat. Hindi sinasadya, nawasak ni Phil-hong ang kinabukasan ng manugang niya. Bumalik si Jae-hee sa kumpanya na wasak na wasak. Nabaliwala ang lahat ng paghihirap niya dahil ninakaw ang proyekto sa huling sandali. Nang mabalitaan ng mga nagpapautang ang pagkabigo ng proyekto, dumagsa sila para singilin ang pera nila.
Nangako si Jae-hee na hahanap siya ng paraan para mabayaran ang utang pero ayaw nilang makinig. Agad nilang sinira ang opisina, iniwang wasak ang lahat. Sa isang iglap, ang pinaghirapan ni Jae-hee ay naging guho. Nakatayo si Naro sa labas, malamig na pinagmamasdan ang lahat. Nasiyahan siya dahil natapos na niya ang misyon niya. Tuwa naman si Misuk dahil natulungan niyang mailabas ni Shohei ang galit nito. Ngunit nang malaman ni Shohei na nangutang ang business partner ni Jae-hee sa napakataas na interes, kinilabutan siya. Mas malala pala ang magiging epekto kaysa sa inaakala niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Shohei ng pagsisisi. Nang pumasok si Chaewon sa opisina, nagulat siya sa nakita niyang pagkawasak. Maya-maya, tinawagan si Chaewon ni Naro. Isiniwalat niya na si Pilhong ang taong nanakit at sumira kay Jae-hee. Kasabay nito, dumating din si Pilhong kay Misuk para humingi ng katarungan. Nagtagumpay si Misuk dahil naging perpekto ang takbo ng plano niya. Hindi lang niya naipaghiganti si Shohei, napahiya pa niya si Pilhong sa harap mismo ng anak nito. Walang pakundangan niyang sinabi na ni minsan ay hindi niya itinuring na apo si Chaewon dahil anak daw ito ng isang taong walang hiya tulad ni Pilhong. Para kay Misuk, si Shohei lang ang karapat-dapat maging apo niya dahil si Shohei ang gatasan ng pamilya. Galit na binalikan ni Pilhong ang nakaraan kung hindi raw niya nakilala ang ama ni Shohei, matagal nang gumuho ang pamilya dahil sa depresyon ni Jungwon. Nang mapagtanto ni Pilhong na hindi madadaan sa damdamin si Misuk, nagmatigas siya. Nagbanta si Pilhong na ilalabas niya ang recording ng mga kalokohan ni Misuk kung hindi nito ibabalik kay Jae-hee ang kontrata bago magbukas ang araw. Naghinala si Chaewon na si Shohei ang nasa likod nito pero itinanggi ni Shohei. Sinabi pa nito ng may lason sa pananalita na simula pa lang daw iyon ng mga kamalasan ni Chaewon dahil kinuha raw ni Chaewon ang lahat ng dapat ay para kay Shohei. Nang malaman nito, napuno ng pagsisisi si Pilhong. Nangako siya kay Jae-hee na pananagutan niya ang lahat at ibabalik niya ang nawala. Pero ang kinatatakutan lang ni Jae-hee, baka may gawin na naman si Pilhong na padalos-dalos at mas lalo pang pahirapan si Chaewon. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Jae-hee sa bahay ni Jungwon para magmakaawa kay Shohei na impluwensyahan ang lola niya at iligtas ang sitwasyon. Ang pagbagsak ng proyektong iyon ay hindi lang si Jae-hee ang tatamaan, marami ring kumpanyang kaanib niya ang malalagay sa krisis. Nabigla rin si Jungwon nang malaman niyang ginamit ng sariling ina ang dati niyang asawa para gumawa ng ganoon kababang bagay. Tinanong ni Jungwon si Shohei kung may kinalaman siya rito pero agad itong tumanggi at tumakbo palayo. Para mailigtas si Jae-hee, wala nang pagpipilian si Chaewon kundi lunukin ang pride niya at magmakaawa sa lola niya. Malamig na inilatag ni Misuk ang kondisyon. Kung gusto ni Chaewon na tulungan niya si Jae-hee, kailangan daw niyang mawala si Pilhong sa buhay nila magpakailanman. Tinanggap ni Chaewon ang malupit na kahilingan. Dahil sa pagkakaayos ni Misuk, muling nagkita si Chaewon at ang ama niya. Masiglang nagyabang si Pilhong sa anak niya na may hawak siyang dalawang malalaking proyekto. Iginiit niyang kung mag-invest si Misuk sa dalawang iyon, may babangon niya ang kumpanya ni Jae-hee. Nasasaktan si Chaewon habang pinapanood ang ama niyang lalo pang nilalamon ng sariling ilusyon. Malamig niyang inutusan ng ama niya na umalis na sa buhay niya at huwag nang magpakita pa sa harap ng lola niya. Nangako ang lola niya na kapag nagtagumpay si Chaewon, ibabalik niya ang lahat kay Jae-hee. Pero hindi na tinag ang malupit na pagkatao ni Pilhong sa pakiusap ng anak niya. Naniniwala pa rin siyang magtatagumpay siya at maaayos niya ang lahat. Bigong-bigo, iniwan ni Chaewon ang stuffed toy sa mesa at tumalikod para umalis. Pagkalabas niya ng pinto, kinuha niya ang cellphone niya, balak niyang tumawag sa pulis para ipaaresto ang ama niya dahil sa panlilinlang. Pero nanginginig ang mga daliri niya at hindi niya kayang pindutin ang tawag. Lumingon siya, balak humingi sa ama niya ng huling pakiusap pero nadatnan niyang nakaposas na ito at hinihila na palayo ng mga pulis. Kinuha niya ang stuffed toy na tila may natitira pang init mula sa ama niya. Isang bagyo ng emosyon ang gumulo sa dibdib niya. Tinawagan ni Chaewon ang lola niya para ipaalam na naaresto na ang ama niya. Nagmakaawa siya na iligtas ang kumpanya ni Jae-hee. Pero agad siyang tinanggihan ni Misuk ng malamig. Kailangan daw muna niyang pag-isipan kung makabubuti o makasasama sa kanya ang pagkakaaresto ni Pilhong bago siya magpasya. At lumabas na hindi si Chaewon ang nagsumbong sa pulis, kundi ang mismong ina niya. Ayaw ni Jungwon na malinlang pamuli ang anak niya ng ama nito. Umaasa rin siyang sa kulungan, doon ito matauhan. Sa presinto, sumisigaw si Pilhong na inosente siya pero walang naniwala. Wala siyang magawa kundi magmakaawang makita si Jae-hee. Kahit pinaalalahanan ng pulis si Pilhong na may karapatan si Jae-hee na idemanda siya, mapilit pa rin siyang nakiusap kay Jae-hee na iligtas siya. Nakiusap si Pilhong kay Jae-hee na isipin si Chaewon at tulungan siyang makaiwas sa parusa, sinasabing siya man daw ay napagbintangan lang. Tinitigan ni Jae-hee ang kahabag-habag na lalaking nasa harap niya at malamig na nagtanong ng masakit, sa tingin ba ni Pilhong may karapatan pa siyang maging ama? Alam ba niya kung gaano karami ang pinagdaanan ni Chaewon dahil sa kanya? Kahit sinabi ni Jae-hee ang mga salitang iyon, palihim niyang tinawagan ang kumpanyang nagdemanda kay Pilhong para hilingin pagaanin ang parusa nito. Nang malaman nito ni Chaewon, lalo siyang naguluhan. Kaka-engage pa lang niya kay Jae-hee nang ang tunay niyang ama ang naging dahilan para malugi ang kumpanya nito. Pagkatapos, nakahanap si Jae-hee ng trabaho sa isang malayong probinsya. Pinili niyang pansamantalang lumayo para buuin muli ang karera niya. Ayaw niyang maramdaman ni Chaewon ang pagkakasala tuwing makikita siya nito. Sa araw ng pag-alis ni Jae-hee, hindi naglakas loob si Chaewon na pakiusapan siyang manatili. Pinanood niya lang si Jae-hee habang unti-unting nawawala sa malayo, walang tapang na habulin siya. Mula noon, ibinuhos ni Chaewon ang sarili niya sa trabaho na parang gamo-gamo sa apoy. Gusto niyang lunurin sa pagiging abala ang pananabik at pangungulila.
Nang mapansin ng mga katrabaho niya ang pamumutla ng mukha niya, pinayuhan nila siyang magpahinga. Pero umiti lang si Chaewon at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hanggang isang araw, nang hindi na kinaya ng katawan niya, nanginginig siyang napaupo at tuluyang bumagsak sa kalsada. Bago siya nawalan ng ulirat, nakita niyang may isang taong nagmamadaling sumalo sa kanya. Si Pilhong iyon. Kahit akala ng lahat ay matagal na siyang lumayo, palihim pala siyang naiwan. Tahimik na binabantayan ni Pilhong ang anak niya araw-araw. Buhat-buhat ni Pilhong si Chaewon at tumakbong ubod bilis papuntang ospital. Nang marinig niyang pabulong-bulong na tinatawag ni Chaewon ang pangalan ni Jae-hee habang nilalagnat at wala sa sarili, parang nadurog ang puso niya. Dahil hindi niya makontak si Jungwon, si Jae-hee na lang ang tinawagan niya. Pagkarinig ng balita, dali-daling nagpunta si Jae-hee sa ospital. Nagising si Chaewon at nakita ang ama niyang halatang labis ang pag-aalala. Sinubukan niyang bumangon at umalis pero inatake siya ng matinding hilo kaya napasuray at muntik muling bumagsak. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Pilhong sa oras. Mahina, sinumbatan ni Chaewon ang ama, sinabing huwag na itong tumakas pa. Halos mabulol siya habang sinasabi na dahil sa mga pagkakamali ni Pilhong, nalugi ang kumpanya ni Jae-hee at napilitan itong umalis para magtrabaho sa malayo. Sa harap ng mga paratang ni Chaewon, yumuko na lang si Pilhong sa hiya. Hindi siya nangahas magpaliwanag, sa halip pinakiusapan niya si Chaewon na tawagan si Jae-hee para malaman nitong ligtas siya. Samantala, nakatanggap si Jungwon ng mensahe mula sa dati niyang asawa. Nang malaman niyang naospital ang anak niya dahil sa sobrang pagod, nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Pinipilit ni Shoae ang ina na dumalo sa isang meeting pero tumanggi si Jungwon. Tinawagan niya si Sonjung at pinapunta agad ito sa ospital. Pagkakita kay Chaewon na nakahiga sa kama ng ospital, bumigat ang dibdib ni Sonjung sa matinding lungkot. Sinabi ni Sonjung kay Pilhong na may naipon siyang pera at handa niyang ibigay ang lahat. Ang pakiusap lang niya, tanggapin nito ang pera at tuluyan ng maglaho at huwag nang magpakita para pahirapan pa si Chaewon. Nang dalawin ni Jae-hee ang kasintahan niya sa ospital, nagkatitigan sila ng parehong nangingilid ang luha. Dahil sa distansya, mas lalo nilang pinahahalagahan ang bawat sandaling magkasama. Maingat at mapagmahal na inihatid ni Jae-hee si Chaewon pauwi. Sa Fashion Corporation, nagpa siya si Misuk na simulan ang laban sa kapangyarihan. Inudyukan ni Misuk si Shoae na kumampi laban kay Jungwon. Binalaan niya si Shoae na kapag nabunyag ang sabotaheng ginawa sa kontrata ni Jae-hee, pareho silang matatanggal sa kumpanya. Kaya naghanda silang sinaro ang isisi at magsalo ng kasalanan. Pero mariing tumutol si Shoae. Inamin niyang totoong mahal niya si Naro at ayaw niyang ito ang magdusa sa kapalit. Lubos na nalito si Naro. Hindi niya alam kung kanino papanig sa digmaang ito ng dalawang pamilya. Sakto namang tumanggap siya ng tawag mula sa isang dating kakilala. At sa isang iglap, nabaligtad ang lahat ng plano niya. Sa isang tensyonadong board meeting, balak ni Misuk na patalsikin ang anak niya. Ngunit biglang pumasok si Jungwon kasama si Chaewon. Sa gulat ng lahat ng shareholders, ipinakilala ni Jungwon si Chaewon bilang anak na mahigit 20 taon na niyang hinahanap. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Jungwon. Handa niyang isugal maging ang posisyon niya bilang chairman para kilalanin ang anak niya sa harap ng board. Hindi kinaya ni Shoae ang pagkabiglang hayagang ipinakilala ng adoptive mother niya ang tunay nitong anak. Sa galit, binasag-basag niya ang mga gamit sa opisina. Dali-daling pumasok si Naro para pigilan siya pero napahiwa ang kamay niya sa piraso ng nabasag na salamin. Nadurog ang puso ni Shoae nang makita ang minamahal niyang nasugatan. Nag-alok siya ng kasal kay Naro para makatakas sa kontrol ng kanyang ina. Agad pumayag si Naro. Ipinahayag niyang magiging manugang siya ng korporasyon. Kasabay nito, nakatanggap si Misuk ng masamang balita. Hindi lang basta inilantad ni Jungwon sa publiko ang anak niya, tinanggal din niya si Misuk sa pwesto nito sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Pilhong nang marinig ang balitang ito. Sa pagkakataong ito, hindi niya ipinagkanulo ang asawa at anak niya para sa pera, gaya ng panunukso sa kanya ni Misuk. Inalok siya ni Misuk ng pera para siraan si Jungwon sa isang meeting, pero tumanggi si Pilhong. Masayang-masaya rin si Sonjung nang malaman niyang kinilala na si Chaewon sa publiko. Sa wakas, maayos nang naibalik ang anak niya sa tunay nitong pamilya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ganap na kampante si Sonjung pagdating kay Pilhong. Hindi inaasahan, si Pilhong pa mismo ang kusang naghanap kay Sonjung para humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, tunay ang pagsisisi niya. Ngunit hindi pa rin kayang patawarin ni Chaewon ang mabibigat na pagkakamali ng kanyang ama. Pinalayas niya si Pilhong kahit pinipigilan siya ng kanyang adoptive mother. Sa kabila ng pagiging masakit ng kilos ni Chaewon, sabik pa rin siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Tinawag ni Jungwon si Shoae pauwi. Napagtanto ni Jungwon na masyado siyang naging malamig sa kanyang adoptive daughter at gusto niyang bumawi. Nangako si Jungwon na pag-iisipan niyang muli ang relasyon ni Shoae at Naro. Dahil sa unti-unting paglalambot ng kanyang ina, dahan-dahang binitiwan ni Shoae ang kanyang sama ng loob. Sa wakas, natuloy ang kasal ni Chaewon at Jae-hee. Masayang nagbati at bumati ang lahat. Si Pilhong, mula sa malayo, palihim na minasdan ang kaligayahan ng kanyang anak. Palihim niyang pinunasan ang mga luha niya at tahimik na sumingit sa crowd para kumuha ng litrato. Habang nagha-honeymoon sina Chaewon at ang asawa niya, sina Misuk, Shoae, at Naro naman ay humaharap sa parusang legal at sa kapalit ng kanilang mga ginawa. Binablackmail si Naro ni Professor Kim dahil alam ni Professor Kim ang madilim na sikreto niya. Nagboluntaryo si Shoae na siya na ang magbayad ng pera para kay Naro pero sa sobrang hiya nito, hindi niya matanggap ang tulong niya. Inamin ni Naro na noong una, pera lang ang dahilan kaya siya lumapit kay Shoae, pero ngayon, totoo na at buong buo ang pagmamahal niya rito. Nagpa siya si Misuk na bumalik sa probinsya para mamuhay ng tahimik matapos siyang tanggalin sa kanyang posisyon. Ang mga taong nasaktan ni Misuk noon ang siya ngayong ilan lang na dumalaw para ihatid siya.
Hawak ni Misuk ang kamay ni Chaewon, emosyonal. Ito ang unang pagkakataong ipinakita ni Misuk ang damdamin ng isang tunay na lola. Pagkatapos, hiniling ni Misuk kay Jae-hee na alagaan niyang mabuti si Chaewon. Kinabukasan, nakipagkita si Jae-hee kay Pil-hong. Sa panahong iyon, nagbukas na si Pil-hong ng maliit na patahian malapit sa Sambuang boarding house. Ginawa iyon ni Pil-hong para mas mapalapit sa anak niya. Nakiusap siya sa manugang niya na itago ito. Gusto niyang patunayan ang pagbabago niya sa pamamagitan ng mga konkretong gawa. Hindi nagtagal, lumapit si Naro kay Pil-hong para humingi ng tulong. Gusto ni Naro na harapin si Professor Kim. Si Pil-hong, dala ang diwa ng pagiging makatarungan, ay kumilos. Nangalap si Pil-hong ng ebidensya para ilantad si Professor Kim hanggang sa maaresto ito. Natulungan ni Pil-hong si Naro na makaligtas sa banta. Nang makita ni Chaewon ang pamilyar na stuffed toy na maingat ang tahi at nakadisplay sa loob ng glass case, agad niyang nakilala na iyon ang patahian ng kanyang ama. Tumayo siya sa tapat ng pinto pero wala pa rin siyang lakas ng loob na pumasok. Palihim na tinulungan ni Jae-hee ang biyenan niyang ayusin ang tumutulong bubong at tahimik namang nagpadala si Chaewon ng jacket na may nakatagong pahiwatig ng pagsita. Ang tahimik na pag-aalagang iyon ang nagpainit sa puso ni Pil-hong dahil naintindihan niyang unti-unti na siyang pinapatawad ng anak niya. Nang maayos na ni Naro ang mga problema niya sa nakaraan, nag-propose siya kay Shohei at pumayag si Jongwon. Pero laging panandalian ang saya. Kahit na naaresto si Professor Kim, nagawa pa rin niyang utusan ang mga tauhan niya. Ipinadala nila kay Jongwon ang mga dokumentong nagsisiwalat ng marumi at madilim na nakaraan ni Naro. Pagkabasa ni Jongwon sa mga dokumento, nagngit-ngit siya sa galit. Ibinato niya ang mga papeles sa mukha ni Naro at pinalayas ito. Lumuhod si Naro at nagmakaawa kay Jongwon. Hindi niya itinanggi ang nakaraan niya pero iginiit niyang nagbago na siya. Inutusan ni Professor Kim ang mga tauhan niya na sagasaan si Naro bilang ganti. Nang marinig ni Pil-hong ang balita, nagmadali siyang tumakbo para balaan si Naro. Sa sandaling yon, nakita niya si Chaewon na tumatawid sa kalsada sa kabilang panig. Papunta ito sa kanya. Nawalan ng kontrol ang kotse at rumagasa papunta kay Chaewon. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Pil-hong at itinulak ang anak niya pababa sa kalsada, habang siya naman ang tumanggap ng nakakatindig balahibong bangga. Sa kanyang pagkalito habang papunta sa ospital, narinig ni Pil-hong si Chaewon na tinatawag siyang papa. Umiti siya, kontento. Naramdaman ni Pil-hong na kahit mamatay siya noon mismo, wala na siyang pagsisisihan. Dahil sa huli, nagawa niya ang isang bagay na tunay na karapat-dapat sa isang ama, ang protektahan ang kanyang anak. Sa ospital, inanunsyo ng doktor na kailangan ni Pil-hong ng agarang pagsasali ng dugo. Pero naubusan ng blood bank ng blood type niya. Si Chaewon, walang pag-aalinlangan, itinupi ang manggas niya. Ipinilit niyang pareho sila ng blood type ni Pil-hong. Nakiusap si Chaewon sa mga doktor na kunin ang dugo niya para mailigtas ang kanyang ama. Dumaloy ang dugo mula sa katawan ni Chaewon patungo sa kanyang ama, parang sagradong bigkis ng pagkakamag-anak na matagal nang naputol. Nakonsensya si Naro dahil siya ang hindi direktang naging dahilan ng aksidente ni Pil-hong, kaya nagpasya siyang aminin ang mga kasalanan niya noon. Nag-iwan si Naro ng liham ng pamamaalam kay Shohei sa pag-asang makakahanap siya ng bagong kaligayahan. Ngunit matatag na naghintay si Shohei sa lalaking mahal niya. Sa kabutihang palad, nakaalpas si Pil-hong sa kritikal na lagay at nagising sa mapagmahal na yakap ni Chaewon. Pabiro niyang sinabi na sa wakas ay may nagawa rin siyang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ma-discharge si Pil-hong sa ospital, masaya siyang tinanggap pabalik sa Sambuang boarding house upang manirahan muli. Ipinagkatiwala rin ni Jongwon kay Pil-hong ang processing division ng kumpanya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay. Binili pabalik ng ama ni Jae-hee ang buong Sambuang apartment complex at ibinigay kay Son Jung ang permanenteng karapatang mamahala rito. Iminungkahi rin niyang mag-ambag ang lahat ng puhunan upang maging magkakasamang may-ari at gawing tunay na tahanan ng pamilya ang lugar. Makalipas ang isang taon, masayang umuwi sina Chaewon at Jae-hee kasama ang kanilang panganay. Naging manunulat na si Son Jung at sumikat dahil sa librong isinulat niya tungkol sa kwento ng kanilang pamilya. Nagtipon-tipon ang lahat sa Sambuang Garden at hinipan ng mga talulot ng cherry blossom sa hangin. Lumutang ang mga rosas na talulot, dala ang pag-asa sa maliwanag at masayang kinabukasan para sa lahat ng nagdusa. Samantala, pinalaya na si Naro mula sa bilangguan, nakangiting sinalubong ang bagong buhay. Naghintay si Shohei sa pagbabalik ng minamahal niya. Sa huli, nagbayad din ang kontrabida sa kanyang mga ginawa at natagpuan ng mabubuting tao ang kanilang kaligayahan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.